Hi guys! Hello everyone! Welcome to my vlog, Katambisan TV. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa benefits ng SSS. Paano nga ba tayo makakakuha ng mga benefits sa SSS? Ano yung mga requirements? Pag-uusapan natin dito sa vlog na to. So guys, para kayo ay update sa aking vlog, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel, Katambisan TV, and click the notification bell para updated kayo sa aking videos araw-araw. So yun guys, pag-usapan natin guys ngayon kung ano nga ba ang mga benefits na maaari nating makuha kay SSS, kay Social Security System po. So guys, actually, napakaraming guys na benefits na pwede nating makuha kay SSS. Basta make sure lang po na tayo ay member at tayo ay naghuhulog ng ating monthly contribution. So, usapan natin guys dito sa vlog na to para marami po kayong matutunan at makatulong po sa inyo. So guys, ang number one guys na binibigay ni SSS ay ang sickness benefits. Ito po ay binibigay ni SSS pag tayo ay nagkasakit. Hindi po tayo nakapasok ng ating trabaho ng mga ilang araw. Binibigyan po ni SSS ng daily allowance ang isang member, active member ng SSS, pag tayo ay na-ospital ng 4 na araw pataas. So simple lang po guys ang requirements dito ni SSS sa sickness benefits ay ang mag-fill up lang po kayo ng sickness form. Pag naka-fill up na po kayo ng sickness form, i-attach nyo po doon yung inyong medical certificate na nanggaling doon sa ospital kung saan po kayo na-confine. I-attach nyo po yun doon. At make sure po na at least may 3 months po tayong hulog para po ma-avail natin ang ganitong benefits ni SSS. So, pangalawa naman guys ay ang maternity benefits. Ito ay binibigay lamang po sa mga babae. Sa mga babaeng buntis, manganganak at nanganak na po. Katulad ko po, ako po ay mami na, so ako po ay nakapag-avail na rin po ng aking maternity kay SSS. Nang ilang beses na po. Once na member po kayo ni SSS at naguhulog kayo ng monthly contribution nyo, active kayo, makukuha nyo po ang inyong benefits na maternity. Kailangan lang guys dito sa maternity ay ang MAT1. Kung kayo buntis na, kailangan nyo po magpasa ng MAT1. Ang MAT1 po ay pinapasa kay SSS. Yan ay ang maternity notification. Ibig sabihin po, nag-notify po kayo kay SSS na kayo po ay buntis. Kapag naka-fill up na po kayo, maternity notification, pwede i-attach nyo po doon ang inyong medical certificate na manggagaling naman po kay OB nyo. Sa OB nyo po. Nanganak naman po, ang ipapasa nyo naman po kay SSS ay ang MAT2. MAT2 po, maternity reimbursement. Papasa naman po kayo doon ng inyong birth ng inyong baby. So, ayan guys. Simple lang po ang requirements sa maternity benefits. At kailangan din po, update po ang inyong contribution kay SSS. Ang number 3 naman guys, ay ang disability benefits. Ang disability benefits naman guys, ay binibigay doon sa mga taong bahagya o ganap na may kapansanan. Ito po ay binibigay po ni SSS. Pwede pong monthly pension or lump sum. Depende po dun sa contribution nyo kay SSS. Ang susunod naman po ay ang retirement benefits. Sa retirement benefits guys, ito yung napaka-popular na benefits na alam natin lahat kay SSS. So sa retirement benefits guys, kailangan 60 years old po ang member pataas. At nakakompleto po si member ng 120 months. Ito ay binibigay naman ni SSS. Pwede pong monthly pension or lump sum. Depende naman po ito inyong contribution kay SSS. Ang sunod guys ay ang death benefit. Ang death benefit guys
ay binibigay ni SSS dun sa member. Kapag si member po ay namatay na at wala pong asawa, ang parent po ang magiging beneficiary. Simple lang po ang requirements dito. Kailangan nyo lang po magbigay ng death certificate sa SSS at kailangan din po ay may hulog ang kanyang SSS. So guys, ang susunod guys ay ang funeral benefits. Man ay binibigay ni SSS pag si member ay namatay na at kung sino po ang gumastos doon sa funeral ni member. Kunwari namatay po si member, tapos si member po ay ang nagfinance muna ay ang kamag-anak ng kanyang funeral at may resibo naman po, siya po ang entitled o siya po ang pwedeng makapag-avail ng funeral kung sino po ang gumastos dun sa member na namatay. At syempre po, kailangan po may resibo po kayong ipapakita kay SSS. May resibo po kayong i-attach. Pag once nag-avail po kayo funeral benefits ni member. Ang susunod guys ay ang unemployed benefits. Ito naman guys ay benepisyo na binibigay ni SSS once po tayo ay nawala ng trabaho. Dahil po ang ating kumpanya ay nagsara, ay binibigay po ni SSS sa atin na benepisyo. Disclaimers lang po guys, ako po ay hindi empleyado or hindi konektado kay SSS. Ako lamang po ay nagbo-vlog ayon lamang po sa aking personal na karanasan o personal na experience kay SSS. Yan po na mga benefits po na yan, ayan po ay aking na-experience na kay SSS. Sana po nakatulong ang aking vlog at kung may tanong po kayo, leave a comment at sasagutin ko po kayo kung alam ko po ang inyong mga katanungan. Hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking videos araw-araw. So ayun lamang po guys, marami pong salamat sa inyong panunood ng aking video. Sana po ay nakatulong. Bye!